Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Matagal-tagal na rin ako nakatutok sa mga kwentong ibinabahagi nyo dito. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na i-share yung karanasan namin ng mga barkada ko nung minsang mag-aya ang mga ito na magpunta kami ng Tagaytay. Ako nga pala si Jess, 28 years old, at nangyari ang aming karanasan mga 3 buwan na rin ang nakakaraan. Excited ako at masaya, lalo at bandang hapon na ang biyahe namin. 3 kami sa van noon, Sir Bob, na nasa passenger seat ako. Si Mike ang nagmamaneho, habang si Eric naman yung nasa likod at naglalaro ng online games. Araw ng Biyernes noon, at ang bili ni nanay ay huwag kami masyadong mabilis magpatakbo. Halos 2 oras kami nagbiyahe mula Manila dahil nag-stop over din kami. Patingin-tingin pa ako sa daan kasi ang gaganda ng mga nadaanan namin. Kinalabit ni Eric si Mike at sinabi na ihinto daw niya kasi naiihi siya. Malas naman at medyo paurba na kami at sakto wala namang mga kabahayan doon. Ang sabi ko dito, ihintayin na lang na may madaanan kaming gasolinahan at least doon ay may ilaw at matao. Hindi gaya doon sa mapuno at walang taong madadaanan. Wala rin akong nagawa, Sir Bob. Naiihi na rin kasi ako, kaya lumayo ako ng konti kay Eric. Matapos ng ilang segundong pagbabawas, ay sumakay na kami para maarating sa bahay ng auntie ni Mike. Fiesta kasi doon sa isang araw, kaya niyaya niya ako at yung kasama nga naming si Eric. Pagsakay namin ng van, napikit muna ako at sumandal. Ito namang si Eric ay nagbatugtog, pero sakto lang ang lakas. Napadilat ako kasi parang paikot-ikot lang kami at pabalik-balik sa daan kanina. Hindi ko rin alam kung hindi ba yun napapansin ni Mike. Kaya isang beses pa na pabalik kami ng sasakyan ay tinandaan ko na yung isang signboard doon. At nagulat ako't kinabahan dahil hindi kami umaalis sa lugar kung saan kami tumigil kanina. Kinalabit ko si Mike at sinabi sa kanya na nadaanan na namin yun . Pero natawa lang siya, Sir Bob. Isang beses pa ay pinahinto ko na ang van saka ako bumaba. Tama nga ang hinala ko. Hindi kami nakakaalis. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok dahil doon. Tapos itong 2 ko namang kasama ay nagbibiruan pa. Hanggang sa abuti na kami ng ilan pang minuto sa daan. Hindi rin kasi ganun kabisado ni Mike yung papunta sa auntie niya. Pre, ano ba? Kanina pa tayo pabalik-balik dito. Ayaw nyo lang maniwala sa akin . Sabi ko nga sa kanila, sir. Kaya napatigil sila sa kakatawa. Pinaandar ulit ni Mike yung van, pero ganun pa rin. Doon ulit kami dumadaan, kaya halos sabunutan na ni Eric ang sarili dahil sa nangyayari sa amin. Hindi naman tumigil si Mike kakapatakbo sa van, at ako naman nag-iisip ng pwede naming gawin. Kahit sa ganitong pangyayari, wala rin talaga akong ideya. Hindi rin kasi ako palalabas o nagpupunta sa ibang lugar. Ang hina rin makasagap ng signal at data ng phone namin kaya hindi namin ma-search yung location o yung tamang pagpunta. Hanggang sa maalala ko yung kwentong baryo noon sa amin. Kung mabalik-balik ka raw sa isang lugar at hindi ka makaalis, ay iisa lang ang ibig sabihin noon, sir. Marahil ay natyanak ka. Alam ko medyo kakaiba. Sinabi ko nga yun sa 2, pero ang mga gago, imbis na maniwala, ay nagtawanan pa. Hindi naman daw kasi totoo yun. Yung sabi-sabi kasi na yon ay narinig ko sa nanay ko nung minsang umuwi kami sa aming probinsya. Nagtanong si Mike kung ano raw ba ang mangyayari kung natyanak kami. Natatawa pa nga ito, Sir Bob. Pero ipinaliwanag kong mabuti. Ang sabi ko ay hindi matatapos ang pabalik-balik namin sa pag-ikot sa lugar na yon. At ang paraan lang daw ay ang pagbabaliktad ng suot naming damit. Halos mag-aalas 9 na nga noon, Sir Bob, at matagal bago umimik sina Mike at Eric. Pero sa huli ay pumayag naman sila. Ang sabi kasi ay wala namang mawawala kung susubukan namin at kung wala ay hintayin na lang namin magliwanag. Mabilis kami nagbaliktad ng damit at saka nagdasal muna. Sumunod ay pinaandar na ulit ni Mike yung sasakyan
Nakahinga kami ng maluwag nang hindi na namin nakita o nadaanan ang mga daan kanina na paulit-ulit naming nakikita. Diretso na ang naging biyahe namin. At kahit alam ko na may posibilidad na doon kami ulit bumagtas, ay hindi ako nawala ng pag-asa. Para kaming nabunutan ng tinik nang hindi na namin madaanan yon. Napasigaw pa nga si Eric habang si Mike naman ay tumawa ng malakas. Maski nga ako, Sir Bob, ay hindi maapaniwala na totoo pala ang mga kwento noon ni nanay. Akala ko nga rin ay kwentong barbero lang. Pero patunay kaming tatlo na talagang totoo ito at yun ang sagot kung mangyari man sa inyo yon. Halos mag-aalas 10 kami nang makarating sa bahay ng auntie ni Mike. Nagtaka ito at bakit daw kami inabot ng halos 4 na oras at kalahati, gayong 2 oras lang naman mahigit dapat ang biyahe namin. Ang sabi ni Mike ay traffic tapos naflatan pa kami. Kailangan pa namin ipaayos sa malapit na talyer. Mabuti na lang daw at may bukas pa kahit gabi na. Napakamot ulo tuloy ako sa dahilan ni Mike. Nang maiwan kaming tatlo ay sinabi niya sa amin na hindi kasi naniniwala ang mga taga rito sa ganoong misteryo. Kaya tumango na lang kami ni Eric. Akala ko talaga, Sir Bob, ay hindi na kami makakaalis doon. May signal naman nasa area kaya tinawagan ko si nanay at sinabi ko yun nangyari sa amin. Napatawa pa nga ako dahil mabuti raw at nakaalis kami doon bago abutan ng umaga. Kung hindi ay baka hindi na kami makabalik pa. Araw pa naman ang Biyernes noon kaya siguro ganoon at napagdaruan kaming tatlo. Kaya nang inabot kami doon ng fiesta ay sinabi ko kay Mike na umaga kami bumalik. Mahirap na at baka maulit na naman yung nakakatakot na karanasan namin. Maaaring ang iba ay hindi ako paniwalaan, Sir Bob. Pero para sa akin ay walang masama kung maniniwala tayo sa mga pamahiin o mga kwento ng mga nakakatanda. Hanggang dito na lang, Sir Bob. Sana ay mapansin nyo at marinig ko ito sa inyong channel. God bless sa inyo. Kumusta, Sir Bob, at sa mga nakikinig? Sana ay okay ang lahat. Ang dami kong napainggang kwentong kababalaghan sa inyo, kaya pinag-isipan ko kung ibabahagi ko rin ba itong nakakakilabot na karanasan namin ng aking mga tropa noon nung minsang mag-hiking kami sa Tagaytay para magpunta sa kilalang bundok na Mount Batulaw. 4 kami nagpunta doon, tapos yung 2 ay magkasintahan. Mapapasana all ka na lang talaga, Sir Bob. Pagbalik tayo sa kwento. Mahal na araw noon last year nung mangyari ito. At naisipan ko ring ipadala sa inyo pero ngayon lang nagka-oras para magsulat. Ako nga pala si Ella, hindi ko tunay na pangalan. Ayoko kasing isipin ng iba na gawa-gawa ko lang ang kwentong ibabahagi ko. Nasa 20 plus years old na rin ako. Bali, Sir Bob, mahilig talaga akong mag-hiking. At exciting para sa akin yung matataas na lugar at malalayo rin para sa experience. Mula sa dulong Cavite papuntang Tagaytay ay malayo rin. Kotse ko ang ginamit na sinakyan namin. Katabi ko si Glenn, yung gay kong friend. Tapos yung 2 magjowa sa backseat. Nakakairita nga kasi ang sweet nila, kaya nagpatugtog ako. Nagreklamo pa nga sila na ang ingay ko raw at basag trip sa sweetness nila. 6:00 na yun ng gabi. Paakyat na kami. May nadaanan kami mga naglalakad kaya ayos lang kasi maliwanag ang buwan nun. Hindi mo iisipin na may mga kababalaghan dito na nangyayari. May signboard na slow driving dahil kurbada yon. Malayo pa lang kami ay may nailawan na akong parang naabuti doon sa may bandang gilid ng kalsada. Nagbagal pa ako at baka kasi kako tatawid siya. Nilingon pa ako ni Glenn. Tanong niya ay kung bakit ako nagminor. Ang sabi ko naman, para kasing may tatawid, baka kasi mabundol ko. Sumilip naman siya sa bintana. Ang sabi ay wala daw siyang nakikita. Kaya ang ginawa ko
Tinigil ko ang kotse at bumaba banda doon. Naglakad ako kung saan ko nakita yung puting nakatayo. Basta lang ako kinilabutan kahit na wala namang dahilan. May isang sasakyan na paparating kaya gumilid ako. Sumunod pala sina Glenn at si Anika tapos yung boyfriend nito. Tumigil yung kotse at may bumabang isang lalaki at sumilip. Ano raw ang ginagawa namin doon? Napatanong tuloy ako kung bakit, Sir Bob. Pero tumingin lang ito sa atabi niyang babae. Umalis raw kami doon, segunda naman ng babae. Tapos noon ay umalis na rin sila. Medyo naguluhan ako. Hinila ako ni Glenn at nakita kong pabalik na ang dalawang magjowa doon sa kotse ko. Napapaisip tuloy ako kung ano ba yung nakita ko o guni-guni ko lang ba talaga. Pagsakay ko ng kotse, pinaandar ko na ang makina. Nung una ay ayaw pa nitong umandar, pero gumana naman na bandang huli. Papalapit na kami sa isang kilalang puno dito sa Tagaytay at halos may isang oras na rin kaming umaandar. Malayo pa lang ay makikita mo na yung malaking puno. Madilim, mataas at maraming sanga. Medyo creepy nga, Sir Bob. Kahit na ilang metro pa lang ay di mo maikakaila na nakakatakot yon. May ilang ilaw kasi na nakatapat doon. Naroon na naman yung babaeng nakita ko, kaya parang imposible naman na ang bilis niyang maglakad. Ibig sabihin, nauna pa siya sa kotse ko? Bali hindi rin kasi aware yung mga kasama ko na bukas ang third eye ko. Kahit ako hindi natutuwa dahil ayokong nakakakita ng ganon. Gaya na lang ng babaeng nakatayo malapit sa puno ng balete. Doon ko naalala na ito pala ang puno ng balete na sinasabi na may nagpapakita. Pero hindi ako naniniwala dahil hindi ko pa naman nararanasan nun. Ang sabi ko sa mga kasama ko, kung nakikita rin ba nila yung babaeng nakaputi at mahaba ang buhok sa gilid ng malaking puno ng balete. Sabi ni Glenn ay wala naman daw. Kaya tumingin ako dito. Taas kilay pa nga siya. Ganon din si Anika. Wala daw silang nakikita. Pero nang malapit na kami sa mismong balete ay nagsitaasan ang mga balahibo ko sa batok at kinilabutan dahil bigla na lang nawala doon yung babae. Hanggang sa kalabitin ako ni Glenn ng biglaan kaya napatingin ako sa kanya. Namumutla na siya at may tinuturo sa gitna ng daan. Pag-focus ko ay naroon nga yung babaeng nakaputi at isang dangkal ang taas niya sa lupa. Ibig sabihin, nakalutang. Naataklob ang buhok nito sa mukha niya kaya hindi ko maaninag. Napasigaw na nga yung dalawa sa backseat, ganun na rin si Glenn. Kaya natakot na rin ako at sa kalituhan, Sir Bob, napasigaw rin ako sabay paandar ng kotse. Mabilis ko yung pinaharurot kahit na hindi ko alam na baka maaksidente kami dala ng takot at gulat. Nagwawala pa nga si Glenn at nagtatanong kung totoo raw ba yon. Si Anika naman ay napapaiyak na. Ako, Sir Bob, no choice kundi pagpatuloy sa pagmamaneho at nabibigla pa rin. Matapos ng ilang minuto ay tinigil ko ang sasakyan sa may isang convenience store dahil matao doon at maliwanag pa. Pinagpapawisan pa rin ang mga kamay ko sa takot kahit malakas ang aircon sa kotse. Mga alas 8 na siguro ng gabi yon. Kaya nang may makita kaming malapit na hotel ay doon na muna kami tumuloy. Nagbago na rin yung isip ko na mag-hiking at maghihintay na lang kinabukasan tsaka kami babalik ng Maynila. Sa totoo lang, nung nakita kong takot na takot si Glenn, kahit alam namin na totoong nag-i-exist ang mga multo ay iba pa rin talaga kapag makita mo ito ng malapitan. Buong magdamag akong gising nung gabing yon. Hindi ko alam kung bakit nagpakita sa amin yung babae sa balete. Pero kinabukasan lang ay nabalitaan namin na marami daw ang nasaktan na nag-hiking sa pupuntahan namin dahil sa biglaang pagkalambot daw ng lupa. Nabuo sa isipan namin na baka babala ang hatid ng babaeng yon kaya ito nagpakita sa amin. Maaaring nakabuti o pwede ring nakasama dahil sa takot namin nung gabing yon. Pwede rin kasi kaming maaksidente dahil sa biglaan niyang pagsulpot. Maaga rin kaming umalis. Dahan-dahan pa yung pagmamaneho ko
habang papalapit sa malaking puno ng balete. Pumikit pa nga si Glenn habang yung dalawa naman sa likod ay magkayakap pa. Kabuisit ang OA. Bumusina ako ng malakas nang tumapat kami doon at nang maalampas kami ay tuloy-tuloy na ang pagmamaneho saka ang pagdarasal bilang pasasalamat. Kapag talagang gusto kong pakitaan ng mga multo ay wala kang pakas. Kaya sana Sir Bob ay pumasa ang storya kong nakakakilabot para sa aming naka-experience. Yun lang Sir Bob at maraming salamat. More power sa inyo. Maulang gabi sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin mo na lang akong Candy. Sa maniwala man kayo o sa hindi, yung mga horror stories nyo ay ginagawa ko rin pampatulog. Weird para sa iba, pero sa akin ay hindi. Gusto ko lang sanang i-share yung naging karanasan namin ng mga pinsan ko nung minsang maligaw kami papuntang Tagaytay. Yung mga pinsan ko kasi ayaw ipagsabi yung nangyari sa amin doon. Nakakakilabot na nakakatroma talaga. Kung sa iba ito mangyari ay baka mabaliw na. Noong una, hindi talaga kami naniniwala sa mga aswang Sir Bob. Pero napatunayan ko yung mga sinasabi ng matatanda noon. 2 years ago nang mangyari ito sa amin. Balak naming magbakasyon sa Tagaytay dahil nag-ipon talaga kaming 6. Tinano at pinag-usapan namin yon at tinupad din namin lahat. Kaso, yung masayang lakad namin ay nauwi sa katatakutan at kilabot. Nagpaalam kami sa mga magulang namin at ang sabi nila sa susunod na lang daw kapag may makakasama na kaming matanda. Bali halos magkakaedad kaming 6. Si Kuya Sunny ang pinakamatanda, hindi niya tunay na pangalan. Ako naman, 22 anyos lang nun. Sakay kami ng van ni na Kuya Sunny. Ako, sina Gwen, Lisa, Ami, Allen at si Kuya Sunny nga ang driver namin nung panahon na yon. Ang saya nga namin sa biyahe. Nagkakantahan pa habang kumakain ng baon namin chichirya. Lampas 5 PM na nun. Huminto kami sa pinakamalapit na gasolinahan para magkarga. Ang sabi ko kay Kuya Sunny, ako na lang sa passenger seat. Pumayag naman siya at si Allen. Full tank ang van, kaya lumakad kami madilim na rin. Habang tinatahak namin ang daan, ay sumasabay na rin ang pagdilim nun. Nagbiro pa nga ako sa mga kasama ko na kung makakita kami ng aswang sa daan, anong gagawin nila? Nagtawanan pa ang lahat Sir Bob. Hindi rin kasi sila naniniwala sa ganon. Umiiling pa si Allen habang si Gwen naman kunwari ay nananakot pa. Binabagtas namin ang kahabaan ng Tagaytay Road nang bilang nawala ng signal yung Waze namin. Hindi namin kabisado ang lugar at galing pa kaming Rodriguez Rizal. Tinanong ko si Kuya kung anong problema. Sabi ay nawalan daw ng signal kaya tumigil muna kami sa gitna ng daan. Doon ko napagmasdan na walang kabahayan at halos kami lang yung sasakyan. Pinatay ni Kuya Sunny ang ilaw ng van kaya ang dilim ng paligid. Ang sabi ko naman na sana hayaan na lang niya na asindi yung ilaw. Kaya bumalik ito sa van at binuksan. Nasa labas kaming lahat at hawak ni Gwen yung cellphone niya dahil naghahanap rin siya ng signal. Parehong walang signal yung Globe at Smart. Mula sa kalangitan, may narinig kami na parang malaking ibon na lumilipad. Patagal ng patagal ay parang palapit din ng palapit yung pagaspas niya. Tumingala ako sa taas. Napaatras ako kasi hindi pala ibon yung paparating. Sobrang laki niya Sir Bob. Malaki ang pakpak at matulis yung mga kamay. Hindi ko nga alam kung malaking paniki ba to o ano. Basta, ang pangit nito. Kaya ako napasigaw sa atinuro sa mga asama ko kung ano yon habang patuloy pa rin si Gwen sa kakahanap ng signal na napapalayo na nga siya.
Ang sigaw ko, may aswang. Napatakbo kami papasok ng van. Tinawag namin si Gwen para makapasok sa loob ng sasakyan habang medyo malayo pa yung nilalang. Napatali ito kaya muntik na siyang makuha ng lumilipad na yon. Hindi na namin naisara ang pinto dahil nahawakan ng aswang yung buhok ni Gwen na napalayo kasi nung una kakahanap ng signal. Sigaw ako ng sigaw at hindi ko alam kung paano kami makatakas dun sa aswang. Mabuti at nakuha ni Lisa yung spray net at inispray dun sa lumilipad na aswang. Kaya naman nabitawan ito yung buhok ni Gwen. Napalakas nga yung iyak ng pinsan ko at halos mga dog sa takot. Napasigaw ulit kami dahil kinakalampag nito ang bubong ng van. Ang sabi ko kay kuya ay umalis na kami sa lugar na yon. Umuuga na yung van na para bang pinipilit alisin ng nilalang ang bubong ng sakay namin. Mabilis pinatakbo ni Kuya Sunny ang van at tinig pa rin namin yung pagaspas ng malaking pakpak ng aswang. Sabi ni Allen, baka daw manananggal yun. At totoo nga. Napadyos ko po ako, Sir Bob. Totoo nga pala ang aswang. At sa dami ng tao sa mundo, kami pa ang minalas na nakainkwentro ito. Muntik pa nga nitong matangay si Gwen. Nagkaroon siya ng galos malapit sa liig. Para kaming nabunutan ng tinik lahat nang maarating kami sa lugar na maliwanag at marami ng kabahayan. Nagkaroon na ulit ng signal at data at gumana na yung Waze. Huminto kami sa isang bukas na tindahan. May dalawang babae na medyo may edad na. Bibili sana kami ng bulak at alkohol para kay Gwen. Nagulat pa nga nang naabutan namin doon dahil sa itsura ko na para ba may humahabol, which was totoo naman. Nawala lang ito nang maarating kami dahil sa maraming ilaw at kabahayan. Ang sabi pa nga ng isang matanda, gabi na at bakit naggagala pa kami? Delikado na raw kapag ganoong oras. Yun nga ang bungad nila sa akin. Napakwento tuloy ako sa kanila nang nakainkwentro naming aswang habang nasa biyahe. Napa-sign of the cross pa yung isang matanda dahil mukhang manananggal daw yung umatake sa amin. Sa sinabi nitong itsura ng manananggal ay yun na yun nga yung nakita namin. Kaya ang sabi ng matanda, mabuti raw at nakaalis kami agad. Nagpasalamat ako sa mga to bago ko sila iwan at bumalik sa van. Naiiyak pa rin si Gwen at si Lisa naman ay tulala. Napagkasundoan namin na wag nang sabihin sa mga magulang namin ang nangyari dahil tiyak na pagagalitan kami ng mga ito. Sinabihan kasi nila na wag na kaming tutuloy pero mapilit kami. Yung kasiyahan naming magpipinsan ay napalitan ng takot at iyakan dahil doon. Natroma nga. At yung isang linggo na usapan namin sa Tagaytay ay nabago at naging 2 araw na lang. Takot na takot talaga ako noon, Sir Bob, dahil ganun pala ang itsura ng manananggal. Pangit at malaki na parang ibon, pero kalahati nito ay tao. Nung naka2 araw kami, ay pinalipas namin ang gabi para umaga kami magbiyahe. Ayaw na naming maulit yon at baka mamatay na kami ng sabay-sabay. Ito lang ang kwento ko at ang mga pinsan ko, Sir Bob. Sana ay mabasa nyo to at ma-narrate sa inyong channel. Aabangan namin at sabay-sabay naming pakikinggan. Hello Sir Bob at sa mga silent listeners na katulad ko. Sabi ng mga kaibigan ko noon, magaganda yung mga horror stories nyo sa channel. Kaya naman hindi na ako nag-aksepa ng oras. Pinakinggan ko yung mga kwento nyo at napasubscribe nga. Mahilig din kasi ako sa mga kwentong katatakutan. Pero hindi ko akalain na darating pala yung oras na ako mismo ang magpapadala ng kwento sa inyo. Ako nga po pala si Abel na atira sa Tagaytay. Bali ang ikukwento ko ay karanasan ko habang nagja-jogging. Ang sabi nila Sir Bob, delikado daw sa daan na yon lalo kung papadilim na.
dahil hindi naman ako gaanong paniwalain sa mga kwento, ay ginawa ko pa rin. Maganda kasi ang Tagaytay Road. Marami rin ang dumadaan dito, pero sa hapon, wala na talaga. Bali sir, 4:00 yon at naisipan kong mag-jogging. May mangilan-ngilan din sa sakyan pero madalang lang. Habang papalapit ako sa Tagaytay Road ay parang may naasunod sa akin. Pero alam ko, ako lang yung tao noong mga oras na yon dahil madalang ang nanglalakad o dumadaan dito. Parang tumatakbo rin, kaya napatigil ako sa pagtakbo at dahan-dahang lumingon mula sa pinanggalingan ko. Napakurap pa ako sir kasi babae yung nakatayo at wala siyang suot na kahit anong sapin sa paa. Naglalakad siya pamalapit sa akin kaya nalito naman ako dahil parang wala ito sa sarili. Mas naging malinaw sa akin ang lahat nang unti-unti ko siyang maaninag. Pagtingin niya nga sa akin, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa itsura niya. Hindi ko maihakbang yung mga paa ko kasi pinipilit ko ang sarili na baka namamalikmata lang. Pero hindi. Totoo talaga sir yung nakikita ko. Duguan yung mukha niya at doon ko pa napagmasdan na sira pala yung suot niyang bestida. Hindi ako makapagsalita o makasigaw nun dahil walang lumalabas na boses mula sa lalamunan. At sa taranta ko, dahil papalapit na siya, ay napatumba na lang ako. Pinilit kong maatayo nun sir at tumakbo palayo dito. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makalayo ng mabilis. Yung para ka bang nasa panaginip. Lumingon ako sa babae at nasa likuran ko pa rin siya. Mas lalo akong nahindik dahil sa muling pagharap ko ay naroon na siya at naatayo. Sa takot ko ay napatigil ako sa gitna habang naatingin sa kanya. May isang puno doon at parang may ibig sabihin sa akin noong mga oras na yon. Napaalakas ng kabog ng dibdib ko noong mga sandaling yon na may kasama pang paghingal dahil sa pagtakbo. Ayaw niyang umalis mula sa kinatatayuan niya at para ba siyang may tinuturo sa isang puno. Kahit sobrang takot na ako ay lumapit pa rin ako sa kanya at tiningnan ko yung bagay na tinuturo niya na parang bagong hukay na lupa at parang may nakabaon doon. Napatingin ako bigla sa kanya dahil naisip ko na baka siya yung sumusunod sa akin at kaya niya tinuturo sa akin yon ay baka siya yung nasa ilalim ng lupa. Na-curious at napaisip ako. Kaya naman dali-dali akong bumalik sa bahay. Kumuha ako ng pala. Saka ako ginising si nanay dahil paliwanag na rin ang umaga nung mga oras na yon. Isinama ko siya para dalawa kaming malaman kung ano yung bagay na yon. Pagdating namin sa malaking puno ay sinimulan ko ng hukayin ang nakatabon dun. Habang lumalapit kami sa bagay ay umaalingasaw naman ang mabahong amoy. Doon namin nalaman kung ano yon. Nagulat pa nga akong napatingin kay nanay dahil sa nakita namin. Siya yung babaeng sumusunod sa akin kanina habang nagja-jogging ako. Ibig sabihin ay ibinaon siya dito at walang awang pinatay? Halos masukasok na nga rin kami ni nanay dahil sa amoy. Tumawag kami ng mga pulis para ipakita yung aming nalaman. Ang tanong ng may katabaang pulis ay kung paano daw namin nalaman na may bangkay doon. Ang sagot ni nanay ay umaalingasaw daw ang amoy kaya hinukay namin. Baka kasi hindi maniwala ang pulis kung sasabihin ko yung mismong multo ng babaeng bangkay. Noong mga panahon na yon, walang CCTV sa area. Baka rin madawit ako sa kaso. Halos buong araw nag-imbestiga ang mga otoridad doon, Sir Bob. Dinala nila ang nahukay na bangkay ng babae para daw suriin at ipaabot sa pamilya nito ang nangyari. Dahil may nireport daw na may nawawalang babae at baka yun ang hinahanap. Sana nga ay siya na yun para matahimik na yung kaluluwa niya. Natakot ako noong una pero nangibabaw sa akin ang pagtulong at kuryosidad. Bago kami umalis doon, Sir Bob, sa isang iglap ay parang nakita kong muli yung babae. Ewan ko, hindi ako natakot sa tinuran niya. Siguro nga ayun ang gusto niya, yung mahanap ang katawan niya at sana ay mabigyan ng hustisya.
Sa isip ko nga ay kawawa naman ang sinapit nun. Malamang ay ginahasa ito bago pinatay at doon inilibing. Sana nga ay mahuli at mapanagot ang gumawa nun sa kanya. Wala na akong naging balita tungkol sa kaso na yon. Mula nang makaengkwentro ako ng ganoon ay hindi na ako nag-jogging pa ng alanganing oras. Hindi lang sa takot pero para makaiwas na rin sa disgrasya. Kaya siguro madalang lang ang dumadaan sa lugar na yon kapag ganoong oras sa takot na baka sapitin nila yung nakita ko. Pero naatulong naman ako sa nangyari. Maliwanag na yung paligid kung magja-jogging man ako, sir. Hindi na ako lumalabas ng madaling araw. Unang beses ko yun maranasan at hindi ko yun makakalimutan kahit sa pagtanda ko. Kapag may nakakasama akong runners sa marathon, kinukwento ko yung na-experience ko. Kinikilabutan sila. Ang sabi nila ay iiwas na silang mag-jogging ng sobrang gabi o kaya madaling araw. Kung may event man, sisiguraduhin nilang hindi sila tatakbo ng walang kasama. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwentong kababalaghan ko. Sana ay marami pa kayong kwentong mabasa para mapainggan namin. Naway marinig ko rin itong kwento ko sa channel nyo. Habang nga sinusulat ko to ay kinikilabutan pa rin ako kasi naaalala ko yung nangyaring yon, Sir Bob. Nakakatakot naman kasi talaga dahil bukod sa multo ay nakita ko pa ang bangkay nito. Maraming salamat at mag-iingat ang lahat.